Hi guys! For today's video ay samahan niyo naman akong magluto ng aming simpleng ulam para sa aming pananghalian. Bali first mini vlog ko pala ito na magluluto ako ng dinengdeng na parda at saka may papaya. Papartneran ko nga din ng pritong isda. Pag sinabi kasing dinengdeng or inabraw, ang partner talaga niyan ay pritong isda o kaya ay inihaw. Habang nagpiprito nga ako ng isda dyan ay pinakuluan ko na din yung papaya at saka parda. Una ko ngang pinakuluan yung papaya dyan saka ko sinunod yung parda. Sa aming mga Ilocano guys, ang tawag namin dyan ay parda. Hindi ko nga lang alam kung ano ang Tagalog ng gulay na yan. Sa inyo guys, ano ang tawag ninyo sa gulay na ganyan? Simple nga lang ang pagluto ko dyan, pinakuluan ko lang saka ko tinimplahan ng bagoong isda at konting magic sarap. Pagkatapos ko nga prituhin lahat ng isda ay agad ko namang nilinisan yung arosep na binili ng asawa ko or lato ata yung tawag ng iba dyan. Sa mga oras na nga ayan ay oras na ng pananghalian kaya sinandok ko na din yung niluto kong ulam. Hindi ko na nga din na videohan nung nilalagay ni Samira yung mga plato sa lamesa namin at kung paano ko nilagay yung mga ulam. Tignan nyo naman si Samira at puro pa cute dahil alam niyang nagbibideo na naman ako. Tinamad na nga din ako mag-set up ng tripod dahil nga katatapos ko lang din maglaba dyan. Habang nagluluto nga ako ay nanginginig na ako sa gutom, Diyos mio. Pero dahil nga ginusto nating maging content creator, kailangan nating isingit ang pagbi-video para may mai-upload tayo. Yung tipong gutom na gutom ka na tapos gustong-gusto na din kumain ng mga kasama mo pero hindi pa pwede dahil nga nagbi-video ka pa. Yung tipong 11:30 or 12 ay dapat tapos na kayong kumain. Pero ngayon ay 12:30 PM na pero magsisimula pa lang kayong kumain o sino relate? Sa amin ay inaamin ko guys, minsan talaga ay late na kaming nakakakain. Tanghali man o gabi, basta gusto kong i-content yung lulutuin kong ulam, talagang nalilate kaming kumain. Buti na nga lang at suportado din ako ng asawa ko. Minsan nga siya na ang nagtatanong, ba't hindi ka nag-video nung nagluto ka? Kakain na ba tayo? Hindi ka na mag-video. Habang pinapanood nyo kaming kumain guys, ay kukwentuhan ko na lang kayo ng buhay ko bilang isang content creator. Bilang isang content creator na mami, na may 2 anak at may sari-sari store. Minsan guys, hindi talaga maiwasan na ipagpapaliban ko yung mga ibang gawain ko dito sa bahay. Gaya na nga lang ng mga labahin ko, madalas talaga ako matambakan. Kung dati ay twice a week ako nakakapaglaba, ngayon once a week na lang. Pagdating naman sa mga sinampay, Diyos mio, mauubos na nga lang, hindi pa natutupi. Hindi din kasi ganun kadali gumawa ng mini vlog. Magsushoot ka, i-edit mo, saka mo i-voice over. At madalas, hindi ko natatapos agad ang isang mini vlog ko bago ko ma-i-upload. Patigil-tigil nga din ako sa pag-i-edit at pag-voice over dahil nga may sari-sari store ako at syempre may mga gawain dito sa bahay na kailangan ko munang gawin bago ko ituloy ulit ang pag-i-edit. Kaya sa mga nagsisimula pa lang at gustong sumubok sa mundo ng pagbablog, wag nyo munang iisipin kung magkano yung kikitain. Pinaka-the best gawin ay gumawa ng content. At kailangan marami kang sipag, tiyaga at ready ka sa puyatan. At kailangan ay consistent ka din sa pag-upload. Hindi kasi pwedeng tatamarin ka ng 2 araw, 3 araw, 4 na araw sa kakaulit mag-upload kung kailan ka sinipag. Umuunti kasi talaga yung mga views pag ganun yung ginagawa natin. Lalo na sa kagaya ko na hindi naman sikat at hindi ganun kataas yung mga views ng mga mini vlog ko. Hindi porket monetize ka na, mag-upload ka lang ng video ay kikita ka na agad. Nakadepende pa din yan sa dami ng views ng mga mini vlog mo. At hindi porket napakataas ng views ay malaki na rin ang kita. Depende pa din yan sa mga viewers mo kung tinatapos nila yung video mo. Kahit pa nga umabot ng million views kung hindi naman nila tinatapos, wala din. Sa mga hindi pa nakakaalam, maniwala man kayo sa hindi, ang 5,000 views ay halos wala pang kita. Sa susunod na mini vlog ko guys, i-share ko sa inyo kung magkano na ang kinikita ng mga mini vlog ko. Dahil madami ding nagre-request sa akin. May mga kachat din kasi ako na monetize na halos batch ko lang sila. Halos 3 months or 4 months na nga din daw silang monetize pero napakalayo pa talaga sa katotohanan na ma-reach nila yung minimum at makasahod na sila. Basta ang payo ko lang guys sa mga monetize na hindi pa nakakasahod, more upload ng content para madagdagan yung ipon nyo. Pasasaan ba't yung 0.06, 0.07, 0.08 nakita ng mga video ay dadami din yan pag nagsama-sama. Dahil ganyan ang experience ko guys, after 4 months na monetize na ako, ganun lang yung nangyari, naipon lang ng naipon yung mga kita ng videos ko. Kaya ngayon ay hindi ko na talaga tinitignan kung magkano ang kinikita ko per day. Dahil mas lalo nga lang akong naiinip pag tinitignan ko araw-araw kung magkano na yung nadagdag sa ipon ko. Niisip ko na nga lang ngayon ay nag-iipon ako sa alkansya at bubuksan ko na pag napuno ko na para surprise kung magkano. At syempre bago ko mapuno yung alkansya na yan, kailangan ko muna ng madaming sipag kahit ngarag na, Diyos mio. Pag porsigido ka naman ay wala namang imposible. At syempre sa kagaya kong mami, dapat full support ang asawa. Yung okay lang sa kanya na makalat muna ang bahay dahil nga magvo-voice over ka muna. Na okay lang sa kanya kahit tambak ang labahin basta may maisusuot pa siya dahil nga kailangan mo munang mag-edit. Na okay lang sa kanya na yung sinusuot niya ay sinusungkit na lang sa sampayan dahil nga hindi ka pa nakapagtupi dahil kailangan mo munang mag-voice over, ganun.
Para sa akin lang to guys ha, hindi kasi pwedeng tapusin mo muna lahat ng gawain mo dito sa bahay bago ka mag-voice over. Pag tinapos mo kasi lahat ng gawaing bahay bago ka mag-voice over, pagod ka na. Pwede namang gabi or madaling araw ka mag-voice over, pero hindi naman pwedeng laging ganun dahil nga mapupuyat ka, baka magkasakit ka pa, kulang pa yung sahurin mong pampagamot. Sa asawa ko naman kasi kahit mapabayaan ko yung ibang gawaing bahay ay okay lang sa kanya. Huwag lang yung mga bata at ang pinaka-importante sa kanya ay yung niluluto kong ulam. Mas gusto niya kasi talaga na nagluluto ako ng gulay, isda, kaysa yung mga prito-pritong frozen food, ayaw niya ng ganon. So ayun na nga guys, alam ko namang naumay kayo sa pagmumukha namin for today's video. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!